Gabi na sa mga kaigsuonan. Ang gabi sa atong Diyos nga Amahan, sa atong Ginoong Jesucristo. Ano sa tadirya? Magbasa-basa lang tani para lugay na itong binasa. Naman siya makasabutan ni madugay. Bintaha man ni mga itong praktisa at basa kay naaman din niya ang kinabuhi. Karon maghisiguta kabahin sa pagkamatay sa tao kung diha ra bagyod tama ang iyang paglaom. Naalang ko'y basahon din sa Biblia. Sa Hebreo 9:27. Ako sang gisuwat diri sa Tagalog kay tunahon sa Tagalog ba. Sa Kapitulo 9, versikulo 27, nag-ingon ang Biblia. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Diri, mawag siya. Naigo lang ni siya Bisaya. Nag-ingon ang Biblia, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Karon atong hisgutan kung pagkamatay hukman bagidayon siya. Daghan pong magbasa na nga nagtuosad nga ni kamatay sa tao hukman na siya sa Dios. Dadon ang iyang kalag dito sa hukmanan o kapilio na dito sa impyerno o sa langit. Di na tinawday. Ang Biblia nagtakda ang Dios og adlaw o kano sa ang paghukom. Bisan kadtong panahon pa nilang Noe sa una, panahon nilang Adan, panahon sa taga Gomora o Sodoma nga nasunog, ang ilang mga kalag adto. Ang mga matarong tuwa sa dambana sa Dios nagpaabot sa paghukom. Apan ang mga daotang mga kalag, itong mga magsasala, nagpaabot gapon sa paghukom. Tuwa sa presuhan, gilubong sa ilawom sa yuta. Mao nga sa pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, tulo ka adlaw ay amsa ni balik. Iya pa magibisita ang mga kalag nga napriso dito sa ilawom sa yuta nga gitawag sa Katoliko og purgatorio. Pero Katoliko rin nakaakog himo na giusab niya ang Biblia. Hindi lang tamukan kay ilahamang kuno ng tradisyon sa ilang namatan mo sa ilang pagkamatyan. Pero kung nangita kita kaluwasan, sag-asa pa mo mangita sa iglesia sa Dios gid mo mahog. Karon atong padayunon kung ang tao kung mamatay hukman na ba diretso. Akong giingon, di na tinuod, nagtakda pa og adlaw ang Dios. Sa Ecclesiastes 12:7, diri wala may Ecclesiastes sa bagong kasabutan, pero naa dire sa bagong gisulatan. Nag-ingon sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 7, Tagalog lang ni siya. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng buhay. So ang tao, gibuhat ang tao kay ba magita sa Genesis, gihimo ang tao sa gikan sa yuta, gikan sa abog. Karon kung mamatay ang tao, ang abog mobalik sa abog o ang yuta mobalik sa yuta. Ang imong espiritu nga hinatag sa Dios mobalik sa Dios. Atong basahon sa Genesis 2:7 aron maklaro.
Sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 7, kulang gihapon gisulat kay wala sa New Testament. Nag-ingon sa Kapitulo 2 versikulo 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Gihimo sa Diyos ang tao sa yuta. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. So gibutang ginhawa ang mga buslot ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So sa ato pa, ang Ginoo may nagbutang sa ilong sa tao o kininhawa nga ginhawa sa kinabuhi. Ayaw mong tuon ang gingon sa scientist nga nakabuhi sa tao mineral o oxygen. Kay kung mo na tinuod nganong namay namatay sa ospital nga daghan man ang oxygen, daghan sang dextrose mineral. Tungod kay way makabuot sa Ginoo nga may mukuha sa iyang binuhat. Sama sa giingon din sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 nga ang tao gihimo sa yuta, gibutang gininhawa ang ilong sa ginhawa sa kinabuhi. So ang tao naagi espiritu, dili kay nabuhi lang siya sa tubig o sa oxygen. So dili ta mo tuan yung scientist nga nabuhi ang tao sa mineral o oxygen. Ngano man ang mga bisan pag usa ka exclusive nga mga ospital na may mamatay nga naman ng oxygen na ay dextrose. Tungod kay way makapugong sa pagkuha sa Dios. Karon ano to? Ang lawas sa tao malata balik sa yuta kay gikan man sa yuta. O nga atong espiritu o atong kalag asa man gikan balik siyang gikanan ato sa Dios. Kanus aman o unsa may mahitabo sa tao pag abot na sa paghukom. Kung maabot na ang paghukom, atong basahon ang Ezekiel 37 versikulo 4 hangtod sa 6. Sa daan na gihapon nga kasabutan. Wala na dire. Sa daang kasabutan, Tagalogo na nato ni kay mausab-usab diba itong style. Pero wala na ko ba ang mga nakasulat ako rang mga version lingwahe. Sa Kapitulo 37 versikulo 4 nag-ingon dinhi, muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Diyos o ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng mga balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa ato pa, sa Bisaya pa, nag-ingon siya nga ingna sila kining mga nangauga na mga bukog. Paminawa ninyo ang pulong sa Diyos. Mga nag-ingon sa gingon sa Dios. Iyahang pasudlon ang gininhawa sa pabaliko niya og tigaan niyag mga ugat, tigaan niyag bukog, tigaan niyag hunod, tigaan sa niya gininhawa. So ang kita dayon nga mga tawo nga mga matay bisan pagdaotan ta balikon dahil ta og buhi sa Dios nga nailawas aron iatubang ta sa hukmanan. So buhion ta pag-usab ay ta hukman, tigaan ta niya gininhawa, mga ugat, mga bukog. Mabuo tag balik. Dili sa ingon nga mo balik man sa yuta ang atong lawas nga hinimo sa yuta
apan baliko na pag-abot sa paghukom aron kitang tanan matubang sa hukmanan sa katarungan sa Dios. So dili ingon nga mamatay ang tao hukman na dito ato naturon siya sa langit. Tinuod naturon siya sa impyerno ron kay badlong kato di na tinuod. Wa pay adlaw nga gitakda nga mao kana ang paghukom. Magpaabot kita kay nagtakda siya og adlaw. So sama sad sa adlaw nga igpapahulay. Nagtakda ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay pero dili literal nga pagpapahulay nato kay kita kada gabi man ta pahulay mga tuig. Ang adlaw nga bot pasabot nga espirituwal nga pagpahulay kada adlaw mao na ang pagpahulay dili kay matag Sabado ra ang adlaw ipapahulay. Kada adlaw o kada gabi ang ebanghelyo sa Dios sa Mateo 11:27. Diri na nakasulat aron dili nato salaag ang mga magsunod nato Mateo 11:28. Nag-ingon din duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. So mao na ang pagpahulay. Duol kita sa Dios. Dili ta makakitag kapahulayan sa atong kalag. Kay kung ang ato rang lawas nga kalibutan atong papuhayon, bisan pag di mag-ingon ang Ginoo pahuway ta. So diri lang usa. Ayong gabi sa tanan, nalaygon ang Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Amen.